guys, no, Miss Lian, ang ating usapan ngayon, ang napag-isipan namin, actually suggestion ito ni Miss Infinity 8, na what about pag-usapan naman daw po yung about spiritual calling. No? Kasi marami rin nagtatanong doon, di ba, Miss Lian? Opo. About spiritual calling. Ano ba talaga yun? Paano ba yun? So, maganda siguro makarinig tayo ng mga kwento mo, Miss Lian, ano? Kasi parang iba, pag sinabing spiritual calling, parang ang bigat kaagad, no? Parang ang laki, parang it's so grand, na parang nakakatakot. Yung iba parang medyo may fear, na baka di sila ready, di nila kayanin, mga ganun bagay, no? Yung iba naman, meron ng spiritual calling, di naman nila nararamdaman na yun na pala yun. Unti-unti na pala silang ginaguide papunta doon, which is also a possibility, no? Yung iba naman, pagkapanganak nila, alam na nila kaagad, no, na meron silang calling, no? Saka guys, yung spiritual calling, hindi lang naman siya basta-basta about spirituality talaga, no? We can also define spiritual calling dun sa parang vocation mo, yung calling mo, not necessarily spiritual. Kasi everything naman, lahat ng mga ginagawa natin dito sa earth, no, is all part of the divine plan, no? All of the things that we are doing here, no, yung mga ginagawa natin, yung mga progress na ginagawa natin, pang-personal or pang-service sa publiko, no? Lahat po yan ay nakaka-add, no? Ay parte ng divine plan ni God. So basically, lahat ng profession natin ay part of the calling, of the spiritual calling, no? So ganyan. So bawa, yung pagiging teacher, no? Ayan, napakagandang actually, vocation or calling, no? And deeply rooted talaga yan sa spirituality, no? Kahit na ang tinuturo mo ay math, no? Kasi, yes, sir. Kasi syempre, kumbaga, pundasyon po, no? Pundasyon talaga ang education talaga naman, no? Obviously. Tsaka yung mga guro, mga teachers natin, pundasyon talaga sila, no? Paano ka ba naman makatututo magbasa ng spiritual books? Or makakapag-communicate na about spirituality kung yung basic, no? So, talaga yun, kumbaga sila yung yung calling na yun na parang kanin is life yun, kumbaga. Hindi pwedeng mawala kung sa Filipino tradition, no? Kanin is life. No? So, parang ganun. Ano pa ba? So, not necessarily naman, na spiritual calling ay tinatawag maging parang ka sa church, na ba, pari ka, madre, or yung sa ibang religion, no? Yung parang spiritual speaker, ganyan. O kaya naman as energy healer like me, no? O kaya naman mga tarot readers, psychic readers, no? Not necessarily naman ng ganun pag sinabi nating spiritual calling. Sometimes kasi people are confused by the definition of spirituality. Oh, yeah. Sige nga. Sige. Kasi ang purpose and spirituality. Sometimes, yung purpose natin is our spirituality. Everybody has their own purpose. Kasi diba, spirituality is when you come to look at it in a bigger aspect. It is parang it is the oneness of everyone. Diba sinasabi nga nila, there's always the bigger picture. So tayo, yung personal life natin are just video ka na. Sa painting, para lang isang stroke. So, para makita mo sa lahat tayo, may sariling spiritual path. Pag sinabi niyo spirituality, pwede niyo kasing sabihin, is it religion? Kasi when you say spiritual, it's God? Or spirituality, are we talking about the deceased spirits? Yung ganon, yung mga mystical aspect. May spirituality rin naman kasi na sometimes your work or your personal purpose and devotion becomes your spirituality because that is your purpose. So, huwag kayong matakot pag sinabi na you have a spiritual calling. A spiritual calling is just like saying that this is your purpose, this is your design para mas mapaganda yung picture.
And eventually, Mm-mm. unknowingly, dahil nga we are part of the bigger picture, we are all getting there. It's up to us to accept na, ito Yes. pala yun talaga. Because dito ako na excel. So, para Hello, 'di ba, Miss Rosel. Yes. if yung kulay mo sa picture is blue, eventually, because your purpose is to be blue, lalabas at lalabas yan. So, there's no point in like resisting it na hindi pa ako ready. Kasi hindi ka design dyan if hindi ka magiging ready for that. And every experiences that Mm-mm. we are experiencing right now is designed para maging ready ka for that purpose or for that Yes. design. Yan lang, sir. Kumbaga, step by step, no? Yes. Opo. Wala Ang naman ganda talagang ng, hindi ready. yes, totoo Never yan. happened. Because it's a continuous progress. So wherever you are right now in your spiritual calling or in your life, that is already leading you into the next step until Yes. you get parang you climb higher and higher the steps towards the bigger picture na sinasabi ni Miss Lian, no? Ang ganda ng ni Miss Lian, pagkaka-define niya. Parang isang painting and each of us is a single stroke, a brush stroke in that big painting, a beautiful painting. And who's the painter? Of course, si God. Mm-mm. No, each stroke na ginagawa ni God, like we are the brush strokes, no, the paintbrush, the color, no? Or the mix of colors in that beautiful painting. And together, we all are just one, a beautiful picture of life. No? Ganda ng Miss Lian, ha? Parang you came prepared. Ang ganda ng analogy mo, ha? Parang no? Parang that's a beautiful one, ano? Sige. Kasi it's scary eh. Ayan. Kasi kahit ako, sir, nung na-experience ko na parang ito yung purpose ko, there would always be self-doubt. Kaya Ano lang po? kasi, may mga doubts talaga. Kasi kahit sino naman knowing na ito yung purpose mo, mabigat kasi ang purpose. It's something na parang hindi naman tinakda, pero yun yung responsibilidad na i-take mo. And let's be honest, hindi lahat ng tao gusto ng responsibilidad. Kasi as much as possible, gusto natin silang happy. But then again, kung i-resist mo yung purpose mo, kung kaya mo maging bright blue, bakit mo mag-shatter dun sa very, very dull color? If we can make it more okay, why not? Hindi ka man mag-succeed sa feeling mo, ang fear kasi pag yun ang pinairal ninyo, wala talaga mangyayari. Dahil you will be, parang mako-confine ka into something na parang, whatever the journey kasi, if you take the risk, yes, pwede kang bumagsak. Pero with that pagbagsak, meron kasing kapalit yun. Understanding, deeper self-awareness in every act. Einstein, in every action, there's an equal reaction. So in every risk, meron siyang kapalit. Pwedeng gumanda, pwedeng tumama, pero we have to trust that there is divine guidance in everything. So, however sama things are, may maganda doon, may mabuti doon. Nakinabang ka kasi natuto ka. So yun pa lang. Ano na? Ang ganda. Diba? Ang ganda, ang risk mo, papatayin mo, medyo foul na yun. Pero if it's something naman na manageable na risk na hindi ka naman makakasira ng ibang buhay, I think it's okay. Lalo na kung kumbaga kumbaga it's still lawful, respectful, no, sa life. Yes. No? Sipin nyo na lang yung surgeon. Sila nga every surgery, they take risk. Every surgery nila, surgeon, every surgery, they take surgeons. risk. Pero they have to take that risk to do something positive to other people. Ganun din tayo dapat. And let's do something for ourselves. So let's not be held back ng puro fear. Kasi kung puro fear, ba't pa tayo nabuhay? Diba? Huwag ka na lumabas, masasagasaan ka. Yung ganun, ang daming kasi, no? Ang daming Miss Lian, connections, no? Kailangan, I understand people who are careful, pero don't box yourself to being fearful of everything. May tinatawag tayo na calculated risk. Ibig sabihin, yun yung mga bagay na pwede kong gawin na I might fail, pero not to the point that I would be shattered.
So siguro, let's take baby Yes. steps. Gawa tayo ng mga calculated risk. Eventually, we will Yes. get there. No? Yun lang. Miss Ang Maricol, ganda. hello. Ang ganda ng ano no, na perspective na ni-share ni Miss Lian about sa spiritual calling. No? Kumbaga parang isa totality kasi talaga no, of our life experiences leading to that. No? May tanong pala dito si Miss Divine. No? Ano po ang ibig sabihin ng light workers? So basically, no, parang sasabing kasi pag light, no, spiritual yan, spiritual light ang ibig sabihin niya, no? Kumbaga, you are a servant of the light. Pag sinabi natin the light, we are referring to God. So, light workers, basically, they are the servant of our Divine Father. They are serving the purpose or the divine purpose of the light, bringing and manifesting light in this world. No? So, anyone doing these things, whether they are aware or not, can be called as light workers, no? Yan. And saka parang in the most basic idea of it, anyone doing yung good works, Sir. no, are light workers. Yes, ma'am, Mr. Sel. Yan po yung sinasabing mission na magbibigay ka ng light to everyone, to others na pagsisilbihan mo po sila. Yes, no, yung tama, yung pagsisilbi, yung para makatulong, no? Yes, sir. Kasi may take Sorry. ako dyan Busog. sa light worker na yan. Ano ulit, ano? May take ako dyan sa light worker. I mean, Ano po? most Sige. people might disagree with me. Pero I believe everybody is light workers kahit sinasabing they're working for the dark. Yeah, oo naman. I agree. Kasi God, the light, agrees. Parang diba, if you look at the Bible, sige, let's go spiritual na Bible-based. Si God rin naman nagbigay ng permission sa mga demons. Diba? It's all designed eh. We have this one great big plan. So if we fail, or if you feel na there are people in the dark, they're designed to bring out the light of other people. So how can you say Hindi, ganito, Miss Lian, Miss Lian, wait a sec. diba, sir? Ano ka na, Miss Lian? Yung sinasabi mo, ganito basically, no? Parang in life, no, creation, parang everything has a purpose, light and dark, no? And mankind, mga tao, we are parang in the middle of it, no? Yes. Kumbaga, we're not saying here na yung isang taong in the negative side ay that is the purpose of nung tao na yon. Yes. The person na nandun sa parang Situation. negative phase ng kanyang buhay ay nandun siya sa phase na inaaral niya yung mga lessons that will be brought by the negative experiences or negative habits na kine-carry niya para eventually in time he would realize na okay, if I keep doing this pala, it's going to be bad for my health, bad for my community. Parang ganon. Yes, sir. No? Yung parang point na you can appear to be a dark worker, pero in reality, you are working towards the light. Oo, no? Tsaka ano nga both yung light and dark, diba? Parang you cannot see, hello sir, you cannot see the light if there's no dark. You can differentiate one without the other. No? Yes, sir. Parang yin and So, yang. And eventually, everybody, parang kung ang basis natin is we cannot see the light without the dark, then it means those people who, or those things that can be assumingly dark, is working to showcase the light. Exactly. No? Yes. Yeah. Ano yun kasi yung mga negative forces influencing a person, di ba? Yung parang sasabing temptation, it is meant to really test the individual. Parang, where do you really belong? Or how much would you remember of your divine nature, that you are a child of God, that you're a children of the light. No? So, kumbaga yung mga gano'n, parang it will trigger you so you can decide whether gagawin mo ba yung light or yung dark. Parang gano'n, di ba? Yes.
So, kumaga, is really meant to bring out the light. No? Yun. So, ganun siya. Tsaka I think, nakikarry over pa natin yung energy na tanggap natin kapon sa private group healing natin. Yes, sir. No? Kasi True. medyo intense yung ating session kahapon, no? About the light, about the, mga those things. Yes. No? So, yun, Siguro rin, sir, factor din Um, yung energy healing. It's a big help. Kasi, tingnan mo, yung perspective namin, it's actually changing to something more positive eh. Kasi, di ba, others would think that if it's not a light work, it's really negative. Pero if you undergo regular, or if you undergo energy healing, you would see the positive in the negative. So, kung meron kayong yes. opportunity, please, magano kayo, energy healing. Kasi, it would give you a change in perspective. Something that would help you be more in the light. Ayan. Yun. Thank you so much, no? Sa, sa Edward. pag-highlight ng benefit ng energy healing. Yes, po. Mr. Cell, kasi gusto ko rin pag-usapan natin yung hindi lang parang technicalities or definitions ng ng spiritual calling. Pero gusto ko rin marinig talaga, how did you guys feel na ay may spiritual calling yata ako? Kumbaga, let's take it in a personal level, no? So, siguro Mr. Cell, para maanis, ikaw naman. Na, Miss Led, ikaw din mamaya, ikwento mo rin, yung paano ba nasabi na, uy, may spiritual calling yata ako? No, you don't have to tell, parang, hindi nyo kailangang ikwento lahat, no? Pero a few hints lang, kasi medyo private yung ibang, natin spiritual calling stories, no? Sige nga po. Miss Crisel? Kasi po para sa akin, ever since po no maliit ako, may bumubulong po sa akin na iba ako sa mga kapatid ko. Wala pa akong friends, kumbaga, hindi ako nakakatagal, ganon. Tapos, itong kailan lang to, 6 months ago. Okay. Tapos, before that, may nangyayari sa pamilya namin. Anyway, wag na nating balikan. Ganun lang. So, parang doon ko na-realize na doon mag-start yung calling na bigay sa akin. Spiritual. Lahat naman tayo binigyan ni Lord, 'di ba? Hindi lang naman ako. Pero pwede ko naman sabihin sa akin lang kasi ako yung nagsasalita. So, yun, doon ko po na-realize na yun ay para sa akin talaga. Ito na kailangan kong tanggapin. Ano ba Kasi, yan? kumbaga, Ano klaseng spiritual calling ba yan? Blessings po. Parang sa church ba yan? Or sa healing? Helping others po sa healing. Para magiging healer ka. Yes, Parang sir. ganun ang spiritual calling mo na nararamdaman mo. Ayan. Yes, sir. So, bata ka pa lang, may hint ka na. Yung May po yung idea ka na. binubulong Pag sinabi mong binubulong nila, sino yung sila na yon? mga gabay po. Magulang or mo? mga ninuno, ganon. Opo. Gabay, Ancestral spirits, ganon? Yes, sir. Or spirit guides, mga gabay, spirit guides, no? Ayan. So, maganda naman yan, Tsaka, kaya talaga parang masasabi mong spiritual calling talaga. Parang, kasi spiritual word yung naririnig mo as in literal, there's a calling, may bumubulong. No? So, may pagka-literal, yung spiritual Yes, sir. calling Tapos sa'yo. And at a young age, 9? 9 ba? 9 years old, sabi mo? Kanina? 8 to 9 po. 8 to 9. Sige, ano pa po yun? Kasi po dinadaan po nila yung through dreams po. May iniiwan sila sa yung mga bagay na paglaki mo is makukuha mo ulit yun. So yung bumubulong-bulong sa'yo, aside sa mga bulong-bulong na mga gabay mo, mga spirit guides mo, may dreams din sila na kasama. Yes, Tama sir. ba? Question, pag sinabi mo bulong-bulong, ano exactly naririnig mo kung pwedeng malaman? Yung sinasabi nilang isa kang ganito, isa kang healer pagdating ng Isa kang araw. healer. Oo. Ano, magagamit mo Tagalog? English?
Ano Paano po, ang salita nila? sa salita namin, Bisaya. Sa Waray. Visayas. Waray. Waray. Waray pala si Madam, no? Oo. Ang galing, no? Tapos maliwanag, sa kaliwang tenga, o kanang Kanan. tenga, o sa puso, sa Pareho po, kanan. both heart, mind, tapos yung tainga. Kasi di mo So, siya dinig na magigets dinig mo kapag, talaga. yes. So, tinatanong ko yung mga bagay na ganyan, yung mga medyo detailed, no? Kasi alam ko maraming nakikinig sa atin ngayon, para magkaroon sila ng idea na, ay, teka, parang ganyan yung sa akin, na, baka waray din yung nagsasalita sa kanila, no, na parang gumagabay. O kaya naman, baka sa puso nila nararamdaman yung spiritual calling. No, kasi marami talaga nagtatanong dito, guys, no? Ano ba yung spiritual calling? Paano mo malalaman kung may calling ka? So, ito ngayon, pag-usapan natin yung mga iba't ibang klase ng spiritual calling na natin. Ayan. Sige, Mr. Sal, babalik ka kita mamaya, Kumbaga pa unang ano ba lang yan kwento. Alam ko namin yung kwento. Pero, yan. Yung basic question lang muna, paano nyo na ba naramdaman or nalaman na meron? Miss Maricon, gusto mo ikaw naman muna ulit bago si Miss Lian? Yes po. Good evening po. Hello, Miss Infinity 8 pala. Sorry naman. Agree po ako dun sa sinasabi ni Miss Rosel na kumbaga kasi parang bata ka pa lang may something ka nang mararamdaman na parang kakaiba sa sarili mo. Na parang minsan hindi mo maintindihan. Kumbaga parang hindi, ikaw lang yung nakaka-experience na pero hindi naiintindihan ng iba. Yes. Kaya yung iba po is parang nagiging judgmental sila na minsan parang iniisip nila alien ka, kumbaga parang kasi yung iba yung isip ng tao ganun eh. Kumbaga parang Teka, ano ba tong taong humuhugot ka to? na ba dyan? Hugot na ba Kumbaga yan? parang ano ba tong Personal mo taong na ba to? yan? Ganun. Ano bang meron? Napagsabihan ka bang alien ka? Napagsabihan Yes ka bang po, alien before. ka? Kita sabi na humuhugot ka ngayon No, medyo masakit 'yan Ilang taong ka nung pinagsasabihan kang alien ka? Masakit 'yung marinig. Elementary po ako that time. Elementary din sa mga So maaga pa talaga. Hello Miss Lian, ayan naka-video na siya. Ayan. Sige, go ahead. Sorry. Opo. Sorry. May mga bagay kasi na nakikita ka na hindi nakikita ng iba. May mga bagay na naririnig ka na hindi naririnig ng iba. So yung iba kasi parang usually kumbaga common na kasi sa ating mga tao na may pagkapilosopo no. Kasi hindi naniniwala sa mga ganong bagay kasi hindi nila naiintindihan. So yun po yung tinatawag na spiritual calling na bata ka pa lang is nakakaramdam ka na may spiritual calling ka na kasi parang kakaiba ka sa lahat. Yun po yung tinatawag na may mga parang hidden power ka na wala sa iba. Na mabibuild mo yun on your own. Kumbaga pang bibuild mo yun sa sarili mo. Siguro makikita mo yun kumbaga parang yung magiging buo na yung paniniwala mo at saka pananampalataya mo kay God. So dun mo siya mabubuo ng gusto, dun mo siya mas maiintindihan ng gusto. Kasi kung wala kang believe, wala kang trust, wala kang pananampalataya kay God sa paniniwala mo, hindi mo siya maiintindihan talaga. Kumbaga parang mismo sa sarili mo hindi mo rin maiintindihan na may spiritual calling ka na pala. Yung faith, Kasi connection. Opo, yes po. Kasi minsan, sir, dinadaan talaga sa mga panaginip. May mga panaginip kang kakaiba na hindi mo maintindihan. Yung pala parang pahiwatig na pala ng Panginoon yun sa'yo or ng divine na meron ka ng spiritual calling. Yes. Maganda, Yes po. maganda. So, ang topic natin ulit ngayon ay sa ating Mystics Coffee Hour, ang topic natin ay about spiritual calling, Ano ba 'yon? Paano ba 'yon talaga? So ito, meron tayong mga kasama ngayon, mga kaibigan natin dito sa ating One Tarot Healer spiritual community. I-share nila yung mga experience nila na paano ba nila nalaman na may spiritual calling sila or paano ba nila naramdaman na, ito na yata yun. Miss Lian, may mga tanong pa ako sa inyo mamaya Isa-isa yung tanong natin, so babalikan natin si Miss Rosel. Medyo Ano tricky ulit? yung sakin, sir. Medyo tricky. Tricky. Paano? Kasi- Sige nga. Yung mga diba sinasabi nila si Miss Rosel and si Miss
Maricon, sinasabi nila, bata pa lang, naririnig nila may calling sila. Ako naman, bata pa lang, sinasabi sa akin na ito yung bagay sa yung profession. May mga taong nagsasabi talaga sa'yo. Na bagay kang maging lawyer, gumagano sila, abogada ka na lang, kasi bakit kang bata ka yun, gano'n. Pero I didn't take it like, I wanna be a lawyer. Ang mindset ko kasi noon, for the longest time is, ito na matapos, para ma-feel ko naman yung sweldo ko. Yung gano'n. So, it's Yes, kasi pag lawyer, mahabang journey yun, di ba? yeah, super. Maraming aral. Sa practical ka, sweldo ka agad. Which is walang masama. Pero Totoo. so, ang nangyari sa akin yun, and then, when it comes to spirituality naman, I would be honest sa inyo guys, mahilig talaga ako dyan sa mga spiritual na yan. Although hindi ko sila nakikita, hindi ko sila naririnig. Pero yung fascination ko about the unknown, very, very deep. Na tipo nagbabasa pa ako ng mga Illuminati, mga ganon. Binabasa ko dati yun, ganon ako paano. Di ba ako din? Hello? Ganon ako ka-involved. Pero, sabi nga nila, yung mga kilala kong tao, nakakakita sila, ang galing ko magtawag. So, very in tune ako. It's just that I don't see them, I don't hear them. Pero, I am very much interested. Pero siguro, sir, I would go back to the earlier story na sinasabi ko sa inyo about the spiritual calling. Yung first question nyo. Go. Yung based on my experience, I can't say kung ano yung spiritual calling ko in spirituality. Ang alam ko lang is this is the purpose based on nalaman ko in the spiritual side na you should pursue being a lawyer and eventually help people to commit justice and here and elsewhere. So, siguro pati mga disease kasi murder, wala na sila, diba? So, it's up to you to get the justice done here. Pero, going back to the question of sir, yung first question niya about spiritual calling, ito yung sinasabi ko sa inyo guys na being a lawyer, I would tell my age, I'm already 37. Nobody thinks that you would start law school at 37 years old because you're way, 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 way past your prime. Hindi naman pa. Pero alam mo yun, ang dami ng useful years mo yung trino mo down the drain kasi hindi mo inaral. It's a rigorous process na hindi pa kinukuha kadalasan ng matatanda. Pero, yun yung sinasabi ko sa inyo na if it is your divine purpose, there would come a time that you would be facing it. Ito yun. Na kahit na hindi mo iniisip, if it's really planned na ito yung gawin mo, babalik at babalik ka doon. Kasi diba, we have free will. Up to now, I have free will. Pwede ko naman sabihin, ayoko na. I quit. I will not do it. Pero, because everything is with the guidance of the divine light, if your purpose is to be here, you would be really drawn to this path. Kahit ano iwas mo. Opo, it's sad kasi I had to go to this path. Hinintay ko pang mawala yung tatay ko, mas ako dati sa La Union para lang i-kickstart siya. Pero if you're designed to go this path, things would happen that would lead you into that path. Yes. Yun yun. No? So kung kayo, feeling nyo hindi nyo alam yung spiritual calling or purpose nyo, hindi matakot. Kasi it would really present itself to you. Siguro hindi pa ngayon pinapakita sa atin lahat kasi hindi pa tayo ready. So yun. Ang galing. Ang ganda, no? Our experiences are ready na. Parang pagdating yung in-offer sa'yo, hindi mo i-decline, di ba? Ganun naman talaga yun. Parang kailangan muna natin ipakita na, okay, ito na siya. Ito na yung maturity stage niya. Tatanggapin niya na to. And then I will pay. Ready na siya para yun. Yun lang, sir. Sige. So, it's ang ganda, no? Ang gusto ko yung sinabi ni Miss Lian na parang, kasi she pointed out yung age niya, no? And with that career path na tinitake niya ngayon talaga as a profession na yung pag-aaral siya, parang it's just something that you would take ng medyo late na, no? Pero ang magandang lesson dun, guys, parang the spiritual calling, when it hits you talaga, is a perfect timing. Regardless of your age. So kahit 80 ka pa niyan, di ba? Sino ba yun yung popular na na food chain? Yung KFC ba yun? Kailan ba niya develop yung Matandaan na siya din, di ba? Nasa 40s na yata siya.
Opo. Na-develop niya yung, I think it's KFC, no? I'm not sure. Pero, I think. No? So, kumbaga, it doesn't matter kung ilang, ano ka na. Kung kailan mo gagawin talaga yan, no? So, yun. Magkakwento ba ako about myself? Siguro, kwento na lang ako kahit konti, no? Since nandito na rin ako. In my case naman, spiritual calling, hindi siya yung parang napakaliteral, masasabi ko. Pero more of, na-enjoy ko lang. Yun nga yung sasabi ko sa inyo dito na nung bata ako, grade 2, grade 3, no? Habang nagkaklase yung teacher ko, nakaganyan lang talaga yung kamay ko. No? Nakaganyan lang siya kasi nga nararamdaman ko may kuryenteng gumaganong-ganon. So natutuwa ako as bata. Uy, ang galing, ang sarap para may kuryente. Tapos titignan ko yung mga classmate kong ganyan. Uy, galing, ganito tayo, parang ganon. Pero hindi lang ako pinapansin, wala silang pakialam sa pinagagagawa ko. Nasusolo akong nakaganyan para akong talaga gano'n. Parang akong weirdo talaga, kaganyan lang ako nun. Kasi hindi pala na nararamdaman yun. Hindi nila nakikita, hindi nila nararamdaman. Tapos ang talaga naman sa akin, very interested ako. Parang, sino ba nagsabi nun? Ikaw, Miss Lian, interested ka sa mga unknown, no? Yung mga mysterious mga topics. So ako naman, interested ako sa mga spirituality, sa third eye, ganyan-ganyan. Interested ako sa mga multo, ganyan, Tsaka nung bata pa ako, for some reasons, parang ang way ng spiritual calling ko ay ina-act out ko siya. Which is, halimbawa ito, ina-act out ko siya, no? For some reason, ginagawa ko yun. Tapos nung bata ako, yung medyo may kamulatan na ako, nagagawa ako ng sarili kong meditation videos. Nire-record ko talaga yung boses ko. Tapos, ang ano pa nga yun, yung mga lumang cassette recorder, di ba yung gamit ko noon, in the 80s pa? Record ako ng boses ko, ganyan. Tapos, gagawa ako ng sarili kong pendulum, yung bata ako, lalagyan ko pa ng mga feathers. So, kumbaga, ang dami kong pinagagagawa na parang DIY. Kasi ganoon akong tao. Mahilig ako sa DIY, do it yourself, no? Matipid din kasi kung pwede kong ako yung gagawa ng isang bagay, kahit ano pa yan. Bago ako kumuha ng taong para gumawa para sa akin, ako muna talaga, kukumpunihin ko yan mag-isa. So, mahilig ako mag-DIY talaga noon, nung bata ako, no? So, yun. DIY ako ng meditation videos ko, meditation recordings ko, DIY ako ng pendulum ko, no? Ganyan. Tapos sa tarot cards naman, dati, meron ako maliit na libro lang noon, since wala akong pambili ng tarot cards, syempre bata ka, no? Ginagamit ko lang yung libro, yung mga pictures doon, bubuklatin ko, tapos kung ano yung makita ko doon, pinababasahin ko doon sa sa kaibigan ko kunwari, or kung sa sarili ko. So, finiflip ko yung libro. Wala akong talagang cards talaga. So, doon ako natuto mag-tarot card reading. Tapos, kung saan tumapat yung kamay ko na page, yun ang nabunot na card para sa tao na binabasahan ko. No? So, sa akin, yung spiritual calling talaga, kumbaga naidaan sa mga hilig-hilig ko. Na, for some reason, di ko alam kung bakit ko siya ginagawa at a young age. No? Hindi pa naman ganun ka-popular ang sa TV noon, no? Sa radyo-radyo lang, konti lang din. Kahit paano, merong isang weird talaga din, na merong isang libro na pakalat-kalat sa bahay namin, literal na libro, no? Napakita ko na rin yun dito. Yung clairvoyance na libro. Hindi ko alam kung sino nakaiwan sa bahay, na maliit lang siya na pamphlet, no? No? So yun, binabasa ko yun. Yun ang pinakaunang spiritual book ko talaga. Binabasa ko siya, ganyan-ganyan. About clairvoyance. Ilang taon lang ako doon, mga 9 or 10. Ganun. No? So, yun. Parang sa akin ay more of a experiential. Masasabi natin, dumating yung calling. Tapos, unti-unti, nare-realize ko, ito yung gusto kong gawin. So, the decision process for me leading to the spiritual calling, which is what I'm doing now, no? Is more of a gradual thing na nagde-decide ako each and every time na marirealize ko na gusto ko pala to, no? Pero tama yung sabi ni Miss Lian, minsan talaga you will doubt yourself. So ano ako, on and off. On and off ako, no? Sometimes talaga
a period of many years, I dropped all of this spirituality thing. Pero babalik tayo doon. Okay, mamaya. So, yun, no? Sorry. Ako, sir, gusto ko lang sorry, hindi ko alam kita topic mo to later. I have an input dun sa on and off sa spirituality thing. Kasi diba, one thing kasi na naisip ko kaya tayo nag-on and off doon is because of free will. Yes, correct. Free will eh. Kaya yun yung sinasabi natin, diba, na God, despite having our purpose, God is very merciful that He gave us, every one of us, free will na it's up to you, it's your choice, kukunin mo ba yung purpose mo o hindi. Yeah, if you want to be in the dark or in the light, which is our true nature, the light. No? So, yung sasabi ni Miss Leanda na on and off, whenever you're on, you are on your spiritual path, you are on the path of light. Yes. When you are not doing your spiritual calling, when you are far away from your true north, no? Yung gusto ng puso mo, you are out of the light. Kumbaga, you are in a dark path. Not necessarily evil or negative, pero you are not aligned. No? Hindi ka aligned.